Pareha sila ni Soriano. Pag sinabi pa lang 3 days and 3 nights, automatic, 72 hours yun. Ay nako, talaga, mga palpak ito sa Biblia. Nako, kawawa yung mga maaakay nila, kapatid na Gabriel. O ibig sabihin, pag sinabi mong 3 days and 3 nights sa Jewish, idiomatic expression yun. Ang gusto ko pong bigyan ng reaksyon dito mga kaibigan ay yung video ni Kabornok na kung saan pinamalian niya yung paliwanag ni kapatid na Eli tungkol po sa pagbangon ng ating Panginoong Jesucristo sa ikatatlong araw at ikatatlong gabi doon po sa libingan. Na itong mga kaibigan ay pinamamalian ni Kabornok na sinasabi niya na bobo daw ang ating kapatid na Eli sapagkat hindi daw niya nauunawaan yung ibig sabihin ng 3 days at 3 nights. Para mapalusot lamang po ni Kabornok ang kanyang walang kwentang pagkwenta sa araw ng pagkabuhay na maguli ni Kristo, gumamit siya ng kamanghamanghang kasinungalingan. Heto mga kaibigan, patugtugin ko yung video ni Kabornok na kung saan ay pinamamalian niya ang ating kapatid na Eli. Ito po mga kapatid. An ordinary Bible believer who was preached or who have listened to a very reckless preacher will believe that Jesus Christ was resurrected early Sunday morning because of this verse. But it is not true. Bakit naman, Brother Eli? He did not resurrect early Sunday morning or the first day of the week. He did not. Examining this will bring you to the correct understanding of the scriptures deeply. Why? Because he died on a Wednesday. He said that he must be in the tomb for 72 hours. Ito kasi yung sinasabi ni kapatid na Eli na si Kristo ay hindi namatay ng Friday, kundi namatay po sa Wednesday. Na ito yung pamamalian ni Kabornok. 3 nights and 3 days. So, counting from Friday afternoon, he must be in the tomb Friday afternoon at sunset. Saturday afternoon at sunset is 1 day. See? And Sunday afternoon at sunset is the 2nd day. Why did he rise from the grave early Sunday morning? It is not complete yet. 12:40 of the book of Matthew says, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." And if you are going to count it, that will render the book of Mark chapter 16 verse 9 false. It's not true. And this is a long study. This is being done by experts of the scriptures and scholars of the Bible. But I will prove to you without the shadow of a doubt that these verses that follows from verse 8 are spurious verses. They were added by unscrupulous Bible translators. So, yan po mga kaibigan, ang video ng kapatid na Eli na pinatugtog ni Kabornok na bibigyan niya ng reaksyon at pamamalian niya. Yung sinabi ng kapatid na Eli na si Kristo ay namatay ng Wednesday and then nabuhay pagkatapos ng 3 araw at 3 gabi. Pero yan ay hindi po pinapaniwala ni Kabornok at pinangalanan niyang bobo ang ating kapatid na Eli dahil hindi daw totoo. Dahil hindi daw alam ni kapatid na Eli ang magkwenta kung paano ang ibig sabihin ng 3 days at 3 nights. Ayan. So, kwinenta naman ni Kabornok na ito'y wala ring kwenta, mga kaibigan. So, pakinggan natin si Kabornok kung paano niya pamamalian. Ayan, Kabornok. Ayan, added lang daw pala yan ng unscrupulous Bible translators. Ayan, yung tinutukoy dyan ni Soriano, yung Marcos 16:9. Ayan, baka pakibasa, kapatid ng Gabriel. Okay, this is sa 9 ba? This is sa 9. O, ito po. Ayan Nang siya'y magbangon ng unang araw ng sanglinggo
ay napakita muna siya kay Maria Magdalena na sa kanya yung 7 demonyo ang pinalabas niya. Ayan. So, kapatid na Gabriel, sa talatang yan, mali daw yan. Hindi daw yan totoo, kapatid na Gabriel, yung talatang yan. Hanggang sa 16. Kaya nga, ang MCGI, hindi, yung kanilang Biblia, may mga talata sila sa Biblia na hindi tinatanggap. Apo. Oh, halimbawa, Gusto ko lang ipaalam sa inyo mga kaibigan, yung sinasabi ng kapatid na Eli na hindi yan kasali sa manuscript o sa Biblia, yung Marcos chapter 16 verse 9, hindi po si kapatid na Eli ang nagsabi niyan. Sinabi niya na hindi kasali dahil hindi niya nakita doon po sa Codex Sinaiticus na kung saan yung isa sa pinakamatandang manuskrito ng Biblia. At hindi niya nakita yan, kaya sinabi niya na yung chapter 16 verse 9 pababa ay hindi kasali sa original na Bible dahil yun ang nakita niya, pero hindi siya mismo nanggaling, hindi sa kanya mismo nanggaling na yun ay hindi po kasali kundi nakita niya. Yun naman ang nakita niya, kasalanan niya ba mga kaibigan kung sakali totoo na yun ay kasali sa Biblia? Sabihin natin kasali. Ba't wala doon sa Codex Sinaiticus? Na isa sa mga manuscript na Biblia na nakita mismo ng kapatid na Eli ng kanyang dalawang mata, mga kaibigan. ayan, yung talata na yan, ano? Yes. Totoo yun, Hindi nila yan tinatanggap. Yes. So, yung issue kasi nila, Kasi, yan kasi, hindi naman kasi nakasulat doon sa Codex Sinaiticus. Kahit tignan nyo po. dyan sa 16 verse 9 of the book of Mark is yung nasa 12:40 ng Matthew na ang ating Panginoong Jesucristo ay ipakita nga natin ulit sa screen sa King James Version, kapatid na Gabriel. Sa King James Version naman po, sige, pakita ko lang muna yung 12:40. Pero King James Version, ito po ang nakasulat po. For as Jonah was 3 days in the earth. Ayan, so meron diyang phrase na 3 days and 3 nights. Ayan. Pansinin po ninyo mga kaibigan, ang nakalagay sa talata ay 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights. Mula dyan hanggang, ibig sabihin 72 hours, hindi daw tatapat sa linggo ng madaling araw. Yan yung katwiran nila, kapatid na Gabriel. Totoo ba yung kanilang katwiran na yan, kapatid na Gabriel? Nako, susuriin natin yan, mga kapatid, ano? Ayan, susurihin niya daw, mga kaibigan, na pamamalian niya yung sinabi sa Biblia na si Kristo ay nanatili doon sa loob ng, sa ilalim ng lupa ng 3 days and 3 nights. 3 araw at 3 gabi. Sige, bago muna natin susuriin, gusto lang nating ipalabas, ano? Ipapalabas muna natin kung kailan nangyari itong mga kaganapan sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Basahin muna natin yung sa Marcos 15, 42 hanggang 43, kapatid na Gabriel. 42 hanggang 43, ganito po nakasulat. At nang kinahapunan, sapagkat nooy paghahanda sa makatuwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat. Dumating si Jose na taga-Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos, at pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ayan, so dito, kapatid na Gabriel, kung naalala mo si Jose ng Arimatea, siya yung nagdala ng krus ni Kristo. Tinulungan niya si Kristo dito no? So nangyari yan, kapatid na Gabriel, yung mga kaganapan sa pagpako. Actually, hindi pa nakapako si Kristo sa krus diyan Kasi Ayan. So para kay Kabornok, si Jose Arimatea daw, siya yung tumulong kay Kristo na nagdala ng kanyang krus.
Si Arimatea daw, ay ulitin niya natin. Pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ayan. So, dito kapatid na Gabriel, kung naalala mo si Jose ng Arimatea, siya yung nagdala ng krus ni Kristo. Tinulungan niya si Kristo dito no? So, nangyari yan, kapatid na Gabriel, yung mga kaganapan sa pagpako. Actually, hindi pa nakapako si Kristo sa krus dyan Ayan. So, hindi pa daw nakapako si Kristo sa kaganapan na yan. So, ibig sabihin, ang pagkaunawa ni Kabornok, noong binubuhat ni Kristo yung krus, para dalhin doon po sa Bantay Golgota, si Jose Arimatea daw, tinulungan niyang bumuhat para dalhin. Kasi sabi niya, hindi pa nakapako dyan si Kristo So, ibig sabihin, nung binubuhat pa si Kristo, hindi pa nakapako, yun ang ibig sabihin ni Kabornok na tinulungan niya. Ito, pansinin po ninyo mga kaibigan, hindi totoo na hindi pa nakapako si Kristo dyan. Ang katunayan, nakapako na dyan si Kristo at si Jose Arimatea ang kumuha ng kanyang bangkay doon sa nakapako. Mga kaibigan, doon sa nakapako na Kristo. Ibinaba niya mula doon sa krus, tinulungan niya at siya yung naglibing. Makikita nyo yan mamaya mga kaibigan. Ipapatugtog ko yung paliwanag ng kapatid na Eli. Gusto ko lang ipapansin, ulitin natin yung pagkaunawa ni Kabornok na akala mo yung napakatalino itong taong ito, mga kaibigan, tinawag pa niyang bobo ang ating kapatid na Eli. Kung naalala mo si Jose ng Arimatea, siya yung nagdala ng krus ni Kristo. Tinulungan niya si Kristo dito no? So, nangyari yan, kapatid na Gabriel, yung mga kaganapan sa pagpako. Actually, hindi pa nakapako si Kristo sa krus dyan Kita nyo mga kaibigan, hindi pa daw nakapako si Kristo dyan. Pero yan, ay hindi totoo si Kabornok dyan, mga kaibigan. At hindi si Jose Arimatea ang tumulong kay Kristo na nagbuhat sa krus. Hindi si Jose Arimatea, kundi si Simon na taga Cirene. Si Simon taga Cirene. Kasi si Jose Arimatea, mga kaibigan, ay marangal na tao yan. Mayaman, negosyante. Negosyante yan. Hindi basta-basta utusan ng sino-sino yan, mga kaibigan. Kasi mayaman na negosyante yan, si Jose Arimatea. Pero yung tumulong kay Kristo na buhatin yung krus para dalhin doon sa Bantay Golgota, ay si Simon na taga Cirene. O basahin natin, mga kaibigan. Ito, kung magsalita si Kabornok, kala mo ay totoo dito sa libro ng Mateo, basahin natin sa chapter 27, sa verse 32. Para patunayan lang natin mga kaibigan na hindi si Jose Arimatea ang tumulong kay Kristo. Sabi po dito, at paglabas nila ay kanilang nasalubong ang isang taong taga Cirene na ang pangalay Simon. Ito'y kanilang pinilit na sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus, yung krus ni Kristo, kasi nagbubuhat si Kristo dyan nahihirapan. Pinilit nila. Hindi nagdisnudo itong si Simon, kundi pinilit ng mga soldier ng mga Romano para ipabuhat yung krus ni Kristo. At nang sila'y magsirating sa isang dakong tinatawag na Golgota, sa makatuwid bagay ang dakong ng bungo. So hindi si Jose Arimatea ang Kabornok. Tinawag mo pa namang bobo ang kapatid na Eli ay lumalabas. Ikaw ang lumalabas na dito, walang unawa o walang alam sa Biblia, no? Mga kaibigan. Kasi binubuhat pa lang yung yung cross. Ngayon, kailan daw yan nangyari? Araw na nauna pakita nga natin sa 42. Opo, ayan.
Nakakahiya ka naman, Kabornok. Nakakahiya. Si Jose Arimatea, ay, magbasa ka, Kabornok, basahin mo. Basahin mo. Yan, yung talata na inalalatag mo, dumating si Jose na taga Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan, mayaman kasi siya na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos. So mabait itong si Jose Arimatea, palihim na alagad ni Kristo. At pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hingiin ang bangkay ni Jesus. So dyan mga kaibigan, total papaliwanag din naman ito ng ating kapatid Nelly, pero natutuwa lamang po ako sa katangahang pagkaunawa, no? Mga kaibigan ng mga nagdidepensa na ay nako, ay tuloy natin. Verse 42, ayan yung sabi sa verse 42, sa araw na ng paghahanda, o sa English, kung sa New International Version yan, the preparation day. Pakita natin sa screen, ano? Yung Ayan. ginamit dyan, preparation. Alam niyo mga kaibigan kung bakit si Jose Arimatea na isang negosyante ay mahangas na pumasok kay Pilato para hingiin po yung bangkay ni Kristo, kasi sa kinaumagahan yan o sa gabi na yan, sa pagkapako ng Panginoong Jesucristo, paghahanda kasi ng dakilang sabat yan, hindi po yung weekly sabat, dakilang sabat. Pero ang pagkaunawa ni Kabornok ay weekly sabat. Makikita nyo mamaya mga kaibigan. Ngayon, kung bakit na pumunta si Jose doon kay Pilato para hingiin at ibaba yung bangkay ni Kristo doon sa krus para ilibing, para hindi maabutan ng sabat, kasi kung maabutan ng sabat wala nang magbababa doon sa bangkay ni Kristo doon sa krus mga kaibigan. Pero si Kabornok, akala mo kung sinong magaling, pinamalian niya, mali naman. Mali naman yung kanyang pag-unawa. Day. Kailan ba yung preparation day na yan? The day before the Sabbath. Kailan yung Sabbath na yan, kapatid na Gabriel? Basahin natin Ano ba yung Sabbath na tinutukoy? Sa 23:32 ng Levitico, pakibasa. Okay, 23:32 ng Levitico. Ganito po ang nakalagay dito. Ayan, it is a Sabbath of rest for you, and you must deny yourselves from the evening of the 9th day of the month until the following evening. You are to observe your Sabbath. Ayan, gawin mo yan sa Tagalog, kapatid na Gabriel. Opo, ayan, sige nga. Yan, sa dating Biblia 1905, magiging Sabat na takdang kapahingahan sa inyo at inyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasiyam na araw ng buwan sa hapon. Mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang inyong Sabat. Ayan, yung Sabat, ipinangingilin yan mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa susunod na pagkalubog ng araw. Ibig sabihin, sunset to sunset. So lalabas, kapatid na Gabriel, yung Sabat, yung araw ng Sabat, di ba, Sabado naman talaga yun, sa panahon ng... Tingnan nyo mga kaibigan, Sabado daw yon. Pero gusto ko lamang pong sabihin, bagamat ito mga kaibigan, ay papaliwanag din ng kapatid na Eli. Maraming sabat sa Biblia, Kabornok, hindi lang weekly sabat. At wala kang mababasa na nung namatay si Kristo ay ang pinaghahandaan weekly sabat, sapagkat mga kaibigan, hindi weekly sabat yung pinaghahandaan dyan. Kundi ang sabat na pinaghahandahan ay yung dakilang sabat, kasi taon-taon ginagawa yon. Taon-taon yon ng mga Hudyo. Galing yun sa Biyernes ng kung sa araw ng Biyernes, sa ngayon sa araw natin ngayon, Biyernes. Sayang naman, dalawa pa silang nagbibigay ng komento, mali-mali pa naman. Dalawa sila ng midday, ano bang tawag doon? Sunset, Sunset on the day of Friday hanggang sa sunset on the day of Saturday. Yan yung Sabat. Ibig sabihin, yung sinasabi sa
nabasa natin Marcos 15, yung tinatawag na preparation day, papatak yun sa araw ng Biyernes. Siguro umaga yan, kapatid na Gabriel, o hapon, ano? Ipakita natin sa 43, sa verse 43, sa 42 pala, ayan, nakasulat na pala, no? Hindi pa niya sigurado yung araw, no? Kung umaga o hapon. Kinahaponan. Yan. Kinahaponan, no? Kinahaponan sa araw ng paghahanda. Kaya nga, yung pagkamatay ni Kristo sa krus, mga around 3 p.m. Tamang-tama talaga, ano? Suwak na suwak doon, di ba? Namatay si Kristo, mga bandang 3 or 4 p.m. or 3 p.m. Tapos, timing doon yung paglubog ng araw dahil nga, siyempre, namatay si Kristo sa krus, ipapakita ng Diyos yung kanyang glory, kapatid na Gabriel, sa pagmamagitan ng kadiliman, sa Biblia yan. Ngayon, so lalabas yung preparation day na tinutukoy, kung sa ating panahon yan, kapatid na Gabriel, araw yan ng Biyernes. Yan. Tandaan natin. Araw daw ng Biyernes. At mula sa Biyernes na yan, kukumputin niya kung pumapatak yung 3 days and 3 nights ng ating Panginoong Jesucristo doon sa ilalim ng lupa. Natin araw yan ng Biyernes. Ngayon, pupuntahan natin ngayon itong tanong. Alam niyo mga kaibigan kung bakit niya sinabi na araw ng Friday? Kasi yung sinabi na paghahanda ng araw ng Sabat, ang pagkaunawa lang kasi ni Kabornok na Sabat dyan na pinaghahandaan ay yung weekly Sabat na kung tawagin ay Sabado. Pero hindi po mga kaibigan, hindi. Makikita nyo yan mamaya. Tanong ng kapatid natin, yung 12:40 ng Mateo. Paano ba natin dapat bigyang interpretasyon itong 3 days and 3 nights? Balikan nga natin, kapatid na Gabriel. Opo. Kasi ngayon na-establish na natin na dapat yung pagbibilang natin magsisimula doon sa araw ng Biyernes ng hapon. Hindi pa yun Sabat, hindi pa Sabat day. So Biyernes ng hapon doon tayo magsimulang magbilang. Okay, ngayon, ito. Paano ba yung interpretation ng phrase na 3 araw at 3 gabi? Biblia muna ang ating gagamitin, kapatid na Gabriel. Biblia, kasi Opo. Yan, Biblia daw ang gagamitin. Sige nga. si Soriano, Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Hindi naman Biblia yung sumasagot Si Soriano naman ang sumasagot Opo. Yan. Ayan. Payag ba kayo doon mga kaibigan na yung itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot? Hindi naman daw Biblia ang sasagot, kundi si Soriano naman daw. Tignan mo kung may pagkautak ang kanyang pagkaunawa mga kaibigan. Bakit? Kasi paano makasagot yung Biblia kung hindi mo basahin? Kayo nga kung sumagot kayo ay hindi Biblia, puro history kailangan mong buklatin, basahin. Pero yung sinasabi mo galing sa Biblia, kaya Biblia ang sasagot. Kita mo yung title ng programa, Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano, pero yung sumasagot si Soriano, hindi naman Biblia yung ginagamit. Tama po. Ay, naku. Okay, hindi daw yung Biblia ang ginagamit, no? Hindi daw Biblia ang ginagamit, si Soriano daw. Ulitin natin. Soriano naman ang sumasagot Opo. Yan. Kita mo yung title ng programa, Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano, pero yung sumasagot si Soriano, hindi naman Biblia yung ginagamit. Ayan, hindi naman daw Biblia ang ginagamit. Itong si Kabornok, ewan ko anong tawag nyo sa kanya, no? Hindi daw Biblia ginagamit. Anong ginagamit po ninyo kung sumasagot kayo ng tanong? Biblia? Biblia ba, Kabornok? Mga taga-punto por punto, Biblia ba ginagamit ninyo kung kayo sumasagot? Biblia o history? Tapos sabihin nyo, hindi Biblia ang ginagamit. Saan mo nakita yan? Manood ka nga, Kabornok, kung hindi Biblia ginagamit. Ewan ko ito, mga kaibigan. Ay, naku. Tingnan mo, yung interpretasyon niya tuloy, mali. Di ba? Biblia muna. Basahin natin,
Sige po. Paano ba magbilang? Tignan Ano ba natin, yung pagbilang ng araw? Pag sinabing mong 3 days and 3 nights. nights. O, basahin natin ha. O, unang Samuel 30:12, kapatid na Gabriel. Basahin natin. Okay, 30:12 ng unang Samuel. Ganito po ang nakasulat, ano? Ayan. At binigyan nila siya ng isang putol ng binilong igos at 2 buwig na ubas. At ng kanyang makain, ang kanyang diwa ay nagsauli-uli sa kanya sapagkat hindi siya nakakain ng tinapay at nakainom man ng tubig na 3 araw at 3 gabi. Ayan, may tinutukoy dyan na 3 araw at 3 gabi. Kung sa King James Version, 3 days and 3 nights, kapatid na Gabriel. O, ibig sabihin, hindi daw siya nakakain ng tinapay o nakainom man ng tubig. O, kailan yon? 3 days and 3 nights. Yan, no? King James mo na. Okay, King James natin. Ipakita. Yan. Yan. O, sabi dyan, hindi daw siya nakakain, hindi rin siya nakainom ng tubig 3 days and 3 nights. Tanong, kapatid na Gabriel, Opo. ano ba yung ibig sabihin dyan ng 3 days and 3 nights? Ha? O, ito pang si Yusuke the Vlogger. Kabobohan din ito, kapatid na Gabriel. Opo, ha? ano po? Hindi rin alam ng bawal daw yung hermeneutic. O, Yun. sila na magsama ni Soriano. O, ngayon, basahin natin yung susunod na talata, kapatid na Gabriel. Tingnan ninyo ha, ano ba yung ibig sabihin ng 3 days and 3 nights? Sa susunod na talata, ganito yung ating mababasa. Opo, ayan, nabasahin natin sa Tagalog po. Ayan, no? At sinabi ni David sa kanya, kanino ka ba nauukol? At taga saan ka? At sinabi niya, ako'y isang binatang taga-Ehipto, bataan ng isang Amalesita. Ayan. At iniwan ako ng aking Panginoon, sapagkat 3 araw na ako'y nagkasakit. Ayan, klaro yan, kapatid na Gabriel. Kung sa King James Version, 3 days. 3 days na daw siya nagkasakit. Siyempre, nagkasakit ka. Hindi ka kumain ng tubig, hindi ka uminom ng tubig, hindi ka kumain ng pagkain sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ibig sabihin, kapatid na Gabriel, Opo. yung 3 days and 3 nights, 3 days talaga yun. Ayun. Hindi mo i-consider yung oras. Kabubuhan yan si Soriano na yan. Akala Yan. Yan yung palusot ni Kabornok na kwenta na kung titignan mo, parang totoo, mga kaibigan. Parang totoo kung titignan mo. Pero yung ginamit niyang patunay ay hindi po walang kinalaman doon sa ating Panginoong Jesucristo kasi yung magaganap sa ating Panginoong Jesucristo, propesiya yon na magaganap katulad yung kaganapan na nangyari kay si Jonas doon sa loob ng tiyan ng isda, mga kaibigan. Pero ituloy natin kung ano ibig pa sabihin ni Kabornok. ko pa naman, Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Yung sumasagot, si Soriano din. Yan, Ha? with Kabubuhan self-interpretation. yun. Interpretation niya lang, ano? Ibig sabihin pala, pag 3 days and 3 nights, 24 hours, bawat isang araw, mali yan sa Biblia. Biblia yung sasagot, itanong mo kay Soriano, dapat yung sasagot, Biblia. Ano ba yung interpretasyon ng Biblia? Titanungin mo yung Biblia. Yun naman yung title ng programa niya, iba-iba naman yung sagot niya. Nako, pambira naman. Yan ba yung Bible alone? Yan, Kabornok, papasahin lang daw, di daw kailangang i-interpret. Pero kung papansin ninyo mga kaibigan, yung kanyang pag-compute ay mali doon sa talagang kaganapan ni Kristo. No? Mali po mga kaibigan. No, pag sinabi pa lang 3 days and 3 nights, automatic, 72 hours yun. Ay nako, talaga, mga palpak ito sa Biblia. Nako, kawawa yung mga maaakay nila, kapatid na Gabriel. So ayaw ni Kabornok na mabuo yung 72 hours para mabuo yung 3 days at 3 nights. Ayaw niya. Basta ang gusto niya lamang po ay basta 3 days at consider na 3 nights na din yun. Ganun ang pagkaano niya. Ibig sabihin, pag sinabi mong 3 days and 3 nights sa Jewish, idiomatic expression yon. Ibig sabihin, halimbawa, sa araw ng Biyernes, kahit anong oras yon, counted as 1 day yon, kapatid na Gabriel. Kung 3 days and
3 days and 3 nights, 3 araw talaga yun. Kahit ilang oras yun. O halimbawa, pag sinabing 3 days and 3 nights, pero pag binilang mo pala, ano lang pala yun, 48 hours. Pero 3 days and 3 nights, pwede. Ayan. So, 48 hours kay Kaburnok ay 3 days and 3 nights na. So, ang 3 days at 3 nights ni Kaburnok ay 48 hours. Pwede pa siguro kung 3 days lang, walang night. Pero para sa kanya, kung 1 day, consider may night na po yun. Ganun yung pagkapaliwanag niya, mga kaibigan. Pero ang papansinin po natin dito ay yung salita ni Kristo na si Jonas ay nandoon sa loob ng tiyan ng isda ng 3 gabi at 3 araw. Di hanapin mo yung 3 araw at 3 gabi. Miski yung sinasabi nila na, pero bago po ako magbigay ng komento dito, mga kaibigan, mas maganda panuorin natin yung paliwanag ng ating kapatid na Eli, na dito maliliwanagan na po kayo, mga kaibigan. Biblia. Totoo bang ang Panginoong Hesukristo ay namatay ng araw ng Biyernes at nabuhay na mag-uli ng araw ng Linggo? Ngayon, Brother Joseph, siguro wag na tayong kumuha sa labas. Mahirap kasing hindi pwedeng ipaliwanag ng maiksing panahon nito Brother Joseph. Sige po, Brother. Yung kamatayan ng ating Panginoon, sa paniniwala ng Katoliko ay Biyernes daw. Nandito yan sa aklat ng Katoliko At miski naman sa kalendaryo Katoliko, tinatawag natin na Gregorian calendar, ay red letter day yung kamatayan daw ng Panginoong Jesus. Na ang tawag nila Good Friday. Tapos, yun namang Easter Sunday, yun naman daw ang linggo ng pagkabuhay na maguli. Diba? Kaya namatay ng Biyernes, nabuhay ng linggo. Ngayon, hindi tama sa Biblia kasi yun, Brother Joseph. Bakit po naman? Kasi namatay ng Biyernes. Inilibing siya'y Sabado. Nabuhay siya ng linggo. Di hindi nagkatotoo yung sinabi ni Kristo na siya'y 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Ang tatandaan nyo, the reckoning is hindi doon sa kamatayan niya sa krus. The reckoning is kung kailan siya inilibing. At siya'y nalibing Sabado na, kung tutuusin sa Katoliko. Dahil gabi na nung Biyernes yun. Kung Biyernes nga, no? Granting na Biyernes yun. Namatay siya ng 3:00 ng hapon. Pagkatapos, humingi si Jose ng Arimatea ng permiso kay Pilato na makuha niya yung bangkay sa krus. Dahil noon ay preparation sa Sabat. Kaya nagmamadali nga si Jose ng Arimatea. Tatandaan niyo, mga kababayang nakikinig na Katoliko, isang kaugalian ng Hudyo na ang patay po ay nilalagyan ng pabango, ng mga spices. Yan. Inalot na lang basta ng linen, tapos isinaksak na doon sa kanyang sariling libingan at isinara ang pinto. Yan. At noon ay mag-aalas 6 na. Dahil namatay po siya ay 3:00. Tingnan natin ang tala. Si Kristo po ipinako sa krus mga 12:00 ng tanghali. Pakinggan niyo. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat ng Lucas 23 at 44. Ito, Kaburnok, sinasabi mo pag sumagot, hindi Biblia. Biblia, lahat ng kanyang babasahin Biblia. Patuloy. At nang may oras na ika-6 na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika-9. Bakit makikita natin, Brother Really, na nang may oras na ika-6, nagdilim na sa ibabaw ng buong lupa. Alam nyo, Brother Josel, ang pagkuha ng oras nung panahon na yon, ang unang oras yung 6:00 hanggang 7:00. Ang ikalawang oras, yun ang bilang nila. Pag sikat ng araw, doon sila bumibilang ng oras. Oras ng araw ang tawag doon. Pagka oras ng araw ang pinag-uusapan, yung unang oras, yun yung 6 to 7. Pagkasikat ng araw, doon nag-uumpisa bilang. Therefore, the first hour of the day is
7 o'clock. Doon ang ng 6 to 7, first hour, 7 to 8, second hour, 8 to 9, third hour, tapos 9 to 10, fourth hour, 10 to 11 is the fifth hour, 11 to 12 is the sixth hour. Therefore, 6 noon or 12 noon is the sixth hour. Tapos 12 to 1 is the seventh hour. 1 to 2 is the eighth hour, and 2 up to 3 is the ninth hour. Kaya yung ninth hour, alam mo Brother Joseph, alas 3 ng hapon yun. Tingnan natin kung ano nangyari nung alas 3 ng hapon. Ulitin natin yung talata, Brother Rick. At nang may oras na ika-6 na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika-9. Nung ika-9 nagdilim hanggang alas 12 hanggang ika-6 hanggang ika-9 nagdilim na. Ano nangyari sumunod? At nagdilim ang araw, at nahapak sa gitna ang tabing ng templo. At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Ayan, tamo, nalagot ang hininga. Alas 3 nang malagot siya ang hininga. To clarify these things further, Brother Joseph, sasangguni tayo sa Bibliang Katoliko, no? Dito sa Magandang Balita Biblia, kung anong oras namatay si Kristo, ito, ini-adjust nila ito para mag-fit sa ating panahon, ano? Kung paano nagbibilang ng oras, ano? Basahin natin ang 12:46 ulit ng Lucas. Ito po ang sinasabi dito po sa Lucas, sa 23:46. Opo, ganito po ang sinasabi po sa talata. Umpisahan po natin po sa 44. Sige. Ito po ang nakasulat. Nang mag-iika-12 ng tanghali, Ayun, hanggang nagdilim sa buong lupain, hanggang sa 3 ng hapon. Ayun, tamo, alas 12 talagang tanghali nga ang reckoning sa ating panahon, ano? Nung ika-6 ng araw, ano? At hanggang sa alas 3 daw ng hapon. Ako. Tuloy. Nawalan ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ayon. Therefore, nalagutan ng hininga ang Panginoong Jesus alas 3 ng hapon, Brother Joseph. Sa Matandang Biblia, yun ang ika-9 ng araw. Dito sa Biblia ng Katoliko na bago, na Magandang Balita, alas 3 ng hapon. Ang liwanag, ano? Kung magpaliwanag ang kapatid na Eli. Imagine, nung mamatay siya alas 3, ano? Pero hindi naman alas 3, nilibing na siya. Hindi. At noon, kapatid na Josel, ay paghahanda sa Sabat, no? Kaya nagmamadali si Jose ng Arimatea, pumunta kay Pilato. Hiningi niya ang karapatang makuha niya ang bangkay ng Panginoong Jesus. Basahin natin yung talata, kapatid na Willie. Ganito po ang ating mababasa dito naman po sa aklat ng Juan. Ito po'y nasa 19 at ang talata po ay 38. O ito, pakinggan mo Kabornok, kung ano ginawa ni Jose Arimatea. Hindi bumuhat at nakapako na si Kristo nung pumunta kay Pilato. At pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga Arimatea, palibasay alagad ni Jesus, bagamat lihim dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhi kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus, at ipinahintulot ni Pilato sa kanya. Naparoon nga siya at inalis ang kaniyang bangkay. Tuloy. At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon ng una sa kanya ng gabi, na may dalang isang pinaghalong mira at mga alo na may mga 100 libra. Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa dako nga ng pinagpakuan sa kanya ay may isang halamanan, at sa halaman ay may isang bagong libingan
na kailan may hindi pa napaglalagyan ng sinuman. Doon nga, dahil sa paghahanda ng mga Hudyo, sapagkat malapit ang libingan, ay kanilang inilagay si Jesus. Tamo, may pinaghahandaan ng mga Hudyo nung kinuha ni Jose yung bangkay. Nga po. Ayan. So, yung sinabi ni Kabornok, iulit natin. Ayan. So, dito kapatid na Gabriel, kung naalala mo si Jose ng Arimatea, siya yung nagdala ng krus ni Kristo. Tinulungan niya si Kristo dito no? So, nangyari yan, kapatid na Gabriel, yung mga kaganapan sa pagpako. Actually, hindi pa nakapako si Kristo sa krus dyan Okay, ulitin niya natin. Pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ayan. So, dito kapatid na Gabriel, kung naalala mo si Jose ng Arimatea, siya yung nagdala ng krus ni Kristo. Tinulungan niya si Kristo dito no? So, nangyari yan, kapatid na Gabriel, yung mga kaganapan sa pagpako. Actually, hindi pa nakapako si Kristo sa krus dyan Actually, hindi pa nakapako si Kristo sa krus dyan Actually, hindi pa nakapako si Kristo sa krus dyan So, yung sinabi ni Kabornok ay nung pumunta daw si Jose Arimatea, nung sumangguni daw si Jose Arimatea kay Pilato, hindi pa daw nakapako si Kristo. Sa oras na yon hindi pa daw nakapako. Ikaw yata yung hindi nakakaunawa, Kabornok, Kabobornok. Yun ay paghahanda nila. Yun ang Feast of the Passover nila, Brother Willie. Apo. At yun ay Sabat noon. Merong Sabat na mangyayari noon. Kasi pag tinatawag na Feast of the Passover, meron silang Sabat na pinagdiriwang pag Feast of the Passover. Special po yan. Special. Yan, ang pagkaunawa ni Kabornok dyan ay weekly Sabat. Pero yung Sabat na pinaghahandaan hindi weekly Sabat, special na Sabat at dakilang Sabat. Yun. Ang katunayan, kung babasahin sa 31, Ito po ang nakasulat, ang mga Hudyo nga, sapagkat nooy paghahanda upang ang mga katawan ay huwag mga tira sa krus sa Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yaon. that is a special Sabat, That is Apo. a great Sabat. Hindi yun yung weekly Sabat Yun isang Sabat na dakilang Sabat kasi yun it comes only once a year. Tumatapat yan sa Passover. Kaya hindi Biyernes yan, yung araw na yan, hindi Sabado yung Sabat na yan, Paniwala kasi ng Katoliko, kung Sabat, kala nila Sabado. Kaya paniwala nila namatay si Kristo Biyernes. Dahil paghahanda nung mamatay siya, paghahanda sa Sabat Opo. Si Kabornok, Biyernes daw at weekly Sabat. Nakakatawa ka, Kabornok. Pero maraming Sabat ang mga Hudyo, kapatid na Josel, Opo. Ang isa sa Sabat nila, yan yung Sabat ng tinapay na walang libadura at saka yung Passover. Yun ay, nung patayin si Kristo, yun ay pagdiriwang ng Passover Brother Joseph. 14 noon ng buwan ng Nisan. Yan ang hindi alam ni Kabornok. That is a special Sabat, That is Apo. a great Sabat. Hindi yun yung weekly Sabat Yun isang Sabat na dakilang Sabat kasi yun it comes only once a year. Tumatapat yan sa Passover. Kaya hindi Biyernes yan, yung araw na yan, hindi Sabado yung Sabat na yan, Opo. Paniwala kasi ng Katoliko, kung Sabat, kala nila Sabado. Kaya paniwala nila namatay si Kristo Biyernes. Dahil paghahanda nung mamatay siya, paghahanda sa Sabat Opo. Pero maraming Sabat ang mga Hudyo, kapatid na Josel, Opo. Ang isa sa Sabat nila, yan yung Sabat ng tinapay na walang libadura at saka yung Passover. Yun ay, nung patayin si Kristo, yun ay pagdiriwang ng Passover Brother Joseph. 14 noon ng buwan ng Nisan. Yung unang buwan ng kalendaryo Hebreo. Ngayon, kung paghahanda sa Sabat, kailangan kasi bago lumubog ang araw, matapos na nila ang kanilang mga dapat na gawin. Nagmamadali si Jose ng Arimatea na kunin yun sa krus dahil paghahanda nun. Pag naiwan kasi sa krus yung bangkay, wala nang kukuha ron.
Dahil bawal nang magtrabaho pag lubog ng araw. Abutan na ng sabas. Namatay siya alas 3. Humingi pa ng permiso si Jose kay Pilato para makuha yung bangkay. Tapos kinuha. Tapos inilibing. More or less, nalibing si Kristo malapit nang lumubog ang araw. Ayun. Oo. Kaya, saan ka ngayon mag-uumpisa ng pagbilang ng 3 araw at 3 gabi? Eh, dito sa pagkalibing, hindi doon sa pagkamatay ng alas 3 ng hapon, Brother Joseph. Opo. Ang katunayan, basahin natin yung Mateo 12:40. Ganito ating mababasa doon. Ito po ang sinasabi po sa talata, sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Tinan mo ang comparison, Brother Joseph. Ang liwanag yan, no? Kung paano ika si Jonas napasa tiyan ng malaking isda o isang balyena, 3 araw at 3 gabi, gayon din mapapasa ilalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Therefore, ang may bilangin mo ng 3 araw at 3 gabi, yung nasa ilalim na siya ng lupa, hindi yung kamatayan niya sa krus. Tama po. At alam mo ba, ang mahalaga ritong mapansin ng tagapakinig natin, Brother Joseph? Ano po yan? Yan ang palatandaan ng pagka-Mesyas ni Kristo. Humihingi ng palatandaan yung mga Hudyo kung siya talaga yung Mesyas. Oo. Yan ang ibinigay niyang palatandaan. Therefore, hindi dapat pumalpak ito. Tanong mo sa akin bakit? Bakit po? Eh yun na nga lang ang ibinigay niyang palatandaan sa mga Hudyo, papalpak pa, di lalong hindi naniwala sa kanya yon. Tama. O, basahin natin sa 12 ng Mateo. Umpisahan mo sa umpisa, Brother. Yan po'y nasa 12 at 38. Nang magkagayoy, nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga iskriba at sa mga fariseyo na nangagsasabi, Guro, ibig naming makakita ng isang tanda sa iyo. 39. Tatapos siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalon niya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Hona. Kita mo, wala siyang ibinigay na ibang tanda sa humihinging mga Hudyo. Apo. Kayo ikaw, mga mangangalon niya kayo, hihingi pa kayo ng tanda, pero binigyan niya. Apo. Isa lang ang bibigyan niyang tanda. Alin yun? Na kung paanong si Jonas, Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. kita mo, yung pala ang tanda na ibinigay niya, hindi pwedeng pumalpak yan, Brother Joseph. Otherwise, lalo siyang tutuya. Linaw, mga kaibigan, no? Mas malinaw pa sa araw ng Itong mga Hudyong kaaway niyang ito, Brother Joseph. No? Tama po yan. Ngayon, that must be exact. Kaya dapat 3 araw at 3 gabi siyang mapasa ilalim ng lupa. Alam mo, lusot ng Katoliko dyan. Ano po sinasabi? Alam mo sa Hudyo a fraction of a day is considered as 1 day. Sabi ko, parang phone siya. yan yung palusot ni Kabornok Yun yung pinaliwanag niya Na kwenta ni Kabornok na walang kwenta. A fraction of a month is considered 1 month. Pag sumobra ka ng dalawang araw, magbabayad ka na ng 1 buwan patungo. Ganun sa phone siya, petatakaw nung... Ngayon, eto, hindi ganon. Di totoo na a fraction of a day can be considered as 1 day. Sa lahat po ng intelektual na Katolikong nakikinig, please bear with me. Iisa-isahin ko po sa inyo. Bakit hindi pwede yung katwiran ng paring Katoliko that a fraction of a day is considered as 1 day? Ganito ang kwenta nila. A fraction of Friday, a fraction of Saturday, a fraction of Friday, the whole day of Saturday, and a fraction of Sunday. 3 araw ng araw yun. Kaya sabi nila. Pero mali, Brother Joseph. Paano po? Bakit hindi dapat kunin dun sa a fraction of a day? Kasi definite yung sinabi niyang hula na tandang ibinigay niya. 3 araw, 3 gabi. I-divide niya nga sa gabi't araw yung isang day Opo. Yan, tama yun, no? We know that a day is a 24-hour period and Jesus Christ divided it into 2. Yes. 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights siyang
mapapasa ilalim ng lupa. Eh, nalibing siya, Brother Josel. Hapon na, gabi na. Kaya, lalabas, kung yun Biyernes, Sabado na siya nang nalibing. Dahil paglubog ng araw ng Biyernes, considered na Sabado yun sa Hudyo Ganun ang reckoning ng Hudyo. Hindi naman gaya ng Romanong Hudyo na alas 12 ng ating gabi mamaya magpapalit ang araw Sa Hudyo, paglubog ng araw, palit na ng araw. Kaya kung mangilin sila ng Sabat, Biyernes ng paglubog ng hapon, at hanggang Sabado ng paglubog ng araw sa hapon. Ngayon, kung yun Biyernes, de lalabas si Kristo nalibing Sabado. Ay nabuhay sa Linggo, sabi ng Katoliko. O di lalabas isang araw lang siya at isang gabi doon sa libingan, buhay na. Palpak yung kanyang ibinigay na tanda, di ba? Hindi ganon. Ngayon, para makwenta natin ito, tingnan natin ang mathematical analysis, Brother Joseph. Kailan ba siya nabuhay, Brother Willie? Pagka-umaga at dawn of Sunday, pumunta si Maria Magdalena, wala na rin ang Panginoon Basahin natin. Pakinggan nyo sa aklat ni San Marcos o ni San Lucas, Brother Willie. Ito po ang mababasa dito po sa 24 po ng San Lucas. Tatapwat ng unang araw ng Sanglinggo. Pagka umagang-umaga, ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Ano ba naman yung inilalagay sa screen? Bigay mo nga yung talata. 24 po ng Lucas. Tatapwat ng unang araw ng Sanglinggo. Pagka umagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na kanilang inihanda. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. At sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Hesus. Pumunta yung tatlong babae, yung tatlong barya yan, di ba? Yung tatlong babae. Pagka-umaga, meron ng ulat dyan, madilim-dilim pa Brother Willie. Pakitignan mo yun. Madilim-dilim pa, pumunta sila Maria Magdalena Pagka-umaga, pumunta na sila sa libingan dahil di nga nila nalagyan ng pabango noon dahil nagpapahinga sila noon dahil Sabat ng mga Hudyo nung mamatay ang Panginoon Kristo ayun, hindi nila nailagay yung pabango ngayon ginawa nila nung pagka-umaga nung unang araw sa linggo, tapos na ang Sabat, wala nang uusig sa kanila. Pumunta na sila sa libingan pero wala na ron. Anong tiyempo nung umaga, Brother Willie? Pakibasa mo. Ito naman po yung nasa 20 po ng San Juan, talatang 1. Nang unang araw nga ng Sanglinggo, ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena. Samantalang madilim pa. Kita mo, madilim pa hindi pa nagmamadaling araw madilim pa. Pagpunta niya ron, wala na sa libingan ng ating Panginoon. Therefore, very early in the morning of Sunday, wala na si Kristo. Presumably, before the early dawn of Sunday, nagbango na siyang mag-uli. At ang katunayan, ang ginamit dyan reason Sabi nung itanong na, sabi na kanya nung anghel, sinahanap mo si Kristo? Siya'y nagbango na. He has reason ang ginamit sa English. Gumagamit na ng ng perfect tense sa English, Brother Joseph. Ibig sabihin, matagal-tagal na rin na nakabangon noong umagang-umaga ng linggo na nakabangon na si Kristo mula sa mga patay. Kaya, let us presume na lang tundan na natin sa Katoliko na Sunday na nga na buhay, O kailan namatay? De Sunday, aatras ka ng 3 araw at 3 gabi. Sunday, Friday, Saturday, Friday, Thursday. Yun, lalabas, namatay si Kristo, Miyerkules, Brother Joseph. 3 p.m. Para makomplete yung 3 days and 3 nights in the sepulcher or in the tomb, Brother Joseph. Namatay siya ng hapon ng Miyerkules. Yung kinabukasan Huwebes, Brother Joseph, Sabat yun. Yun yung high Sabat na sinasabi ni Juan.
na noong panahon na yon ay tumatapat ngayon sa Feast of the Passover. Yung High Sabbath na yon, namatay siya ng Miyerkules ng hapon alas 3, nalibing siya bago lumubog ang araw ng Miyerkules, kaya nasa libingan siya eksakto, Huwebes na. Kaya bibilang na tayo. Buong Huwebes ng gabi, isang gabi. Buong Huwebes ng umaga hanggang hapon, isang araw. Buong Biyernes ng gabi, dalawang gabi na. Buong Biyernes ng araw, dalawang araw, dalawang gabi. Tapos, buong Sabado ng gabi, ay... Sabado ng gabi. Buong Sabado ng gabi, tatlong gabi na. Tapos, pagdating ng pagkaumaga ng linggo, wala na sa libingan. De eksakto, 3 araw at 3 gabi nasa ano siya, nasa libingan, kapatid na Joseph. Tama po. Kaya kung para makuha mong punto, mag-uumpisa ka ng pagbilang, aatras ka mula linggo. Kung linggo na buhay, linggo ng madaling araw siya na buhay, ibig sabihin, madaling araw ka dapat mag-recon, ano? Aatras ka ng pabalik. Kaya, mag-uumpisa ka ngayong gabi ng Sabado. Di ba? Dahil linggo ng madaling araw, wala na sa libingan eh. Mag-umpisa ka gabi ng Sabado. Tapos, gabi ng Biyernes, gabi ng Huwebes, tama, Miyerkules siya namatay. Brother Joseph. Miyerkules, bago lumubog ang araw, namatay siya. Miyerkules ng paglubog ng araw, doon siya lilibing. Doon mag-uumpisa ang bilang eh. Kaya nagkakamali yung iba. Kung saan nag-uumpisa bilang, dapat umpisahan mo ang bilang yung pagkalibing niya, nung nalibing siya, gabi na eh. Dahil sa alas 6 na nun eh, mag-aalas 6 na eh. Dahil biro mo, alas 3 siya namatay. Humingi pa ng permiso si Jose. Tapos ibinaba pa siya, saka siya inilibing. Kaya bibilangin mo, yung pagkakalibing, doon ka lang mag-uumpisa. Kaya, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo buhay na. De, tama. Yan, tama po yun, mga kaibigan. Ganun po yung computation na tama. Hindi yung compute ni Kabornok na kwinenta niya yung pagkalibing ng ating Panginoong Jesucristo, wala namang kwenta. At tama rin sa activities ng Hudyo sapagkat noon ay Sabat, Brother Joseph. Ngayon, bakit Sabat? Akala ng Katoliko kasi pag Sabat, Biyernes, kaya piniresume nila namatay si Kristo Biyernes. Kasi nakalagay paghahanda sa Sabat eh. Hindi alam ng mga tagapagturong Katoliko na sa Hudyo maraming Sabat. May yearly Sabat kagaya ng Sabat ng Passover, Brother Joseph. Akala po, Brother Eli, ng Katoliko yung Basta Sabado. Hindi nila alam na mayroong Sabat ng taon. Na doon nga tumapat sa pagkapatay o pagkamatay ng ating Panginoon. Lumalabas po pala, Brother Eli, 2 Sabat po ang na-observe nila nung... Oo, 2 Sabat. Apo. Nung paghahanda ng Sabat, hindi sila nakabili, no? Apo. Tapos lumipas yung Sabat na yon. Apo. Bumili ngayon ng pabango sila Maria Magdalena. Tapos kinabukasan ay Sabado, Sabat na naman uli. Nagpahinga sila ayon sa utos dahil Sabat na naman uli. Sabat ng linggo yun eh. Apo. Pagkaraan ng Sabat ng linggo, yun ay linggo na ng umaga, punta na sila sa libingan. Ayun. Kaya doon sa ang confusing dyan, Brother Joseph, nung linggo na yun, 2 Sabat eh. Thursday and Saturday. Ang pinili ng Katoliko yung ikalawang Sabat, kaya huli yung kanilang reckoning. Yung Sabat ng araw ang pinili nila, Sabat. Ngayon, mahaba ito eh. And I prefer to explain this with visual aid, Brother Joseph. Next time, itopic na lang natin to. Wala na tayong oras. So, ayan po, napakalinaw yung paliwanag ng kapatid na Eli na yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, 2 Sabat po yung pinaghahandaan. Ang talagang pinaghahandaan dyan dahil Pasko yan, Passover na tinatawag, yan ay yearly Sabat o yung tinatawag nilang dakilang Sabat. Hindi po weekly Sabat na pagkaunawa ni Kaborno, kaya pumunta doon sa Friday. Kasi ang pagkaalam niya, kaya siya sinabi niya na Friday dahil kinabukasan kasi ay Sabat o kinagabihan. Kasi gabi mag-umpisa ng araw ng mga Hudyo mga kaibigan. Pero maling pagkakamali ni Kabornok po yun, mga kaibigan. Kasi pati yung pag-compute niya ng isang araw, nasa harapan pa lang ni Pilato at nagbubuhat pa lang si Kristo ng krus,
ng Friday, kasi Friday ang pagkaunawa nila dyan na napako si Kristo, binuhat pa lang ni Kristo yung cross, papunta doon sa Bantay Golgota, hindi pa nakapako at hindi pa nakalibing, na-compute na agad dati ni Kaburnok na isang araw yon. Kasi yun yung paliwanag ni Kaburnok na isinama na yon na isang araw na nandun sa loob ng libingan si Kristo. Ikaw ba nag-iisip, Kaburnok? Ba't mo kinumpute yung Friday na kasali doon sa 3 araw at 3 gabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa loob ng ilalim ng lupa? Kasi ganun po yung pagka-compute ni Kaburnok, mga kaibigan, na nung inilibing si Kristo, namatay kasi si Kristo 3:00 ng hapon. And then, kinuha ni Jose Arimatea yung bangkay, tapos inilibing, hindi pa Sabat yon kasi inihabol, baka maabutan ng Sabat. So, ibig sabihin, Friday pa rin yon. So, yun, ikinumpute ni Kaburnok na as one day na yon. Kakaiba ka naman, Kaburnok, nandun pa lang, binubuhat pa lang ang cross at papunta pa lang sa Bantay Golgota hanggang sa ipinasok sa libingan. Na-compute mo na, isang araw na yon. Anong klaseng computation yan? Yun ang kwenta na walang kwenta ni Kaburnok, mga kaibigan. Ngayon, hindi talaga papasa kasi dapat hanapin mo, kaya nga sinabi ni Kristo na ang anak ng tao ay kailangan mapasa ilalim ng lupa kung paano si Hunas sa ilalim ng tiyan ng isda ng 3 araw, no? 3 araw at 3 gabi. O di hanapin mo yung 3 araw at saka 3 gabi, mga kaibigan. Hindi talaga papatak kahit anong klaseng palusot ni Kaburnok, mga kababayan. Kahit anong palusot ni Kaburnok. Yung kwenta niya, walang kwenta yan, mga kababayan. Kayo na humusga. Ulitin nyo itong video, mga kababayan. Mapapatunayan po ninyo kung paano yung salita ni Kaburnok na bobo ang ating kapatid na Eli, bumalik sa kanya ng 100 times, mga kababayan. Dahil sinabi niya, ay iulit natin. Ayan. So, dito kapatid na Gabriel, kung naalala mo si Jose ng Arimatea, siya yung nagdala ng krus ni Kristo. Tinulungan niya si Kristo dito no? Kung naalala mo si Jose ng Arimatea, siya yung nagdala ng krus ni Kristo. Tinulungan niya si Kristo dito no? Kung naalala mo si Jose ng Arimatea, siya yung nagdala ng krus ni Kristo. Tinulungan niya si Kristo dito no? So nangyari yan, kapatid na Gabriel, yung mga kaganapan sa pagpako. Actually, hindi pa nakapako si Kristo sa krus diyan Ang pagkaunawa ni Kaburnok doon sa si Jose Arimatea daw, yung tumulong kay Kristo, nagbuhat ng krus. Dinala doon sa Bantay Golgota. Hindi si Jose Arimatea, mga kaibigan, kundi si Simon na taga Cirene. Na yan ay magbubungkal ng lupa yon, hindi po mayaman. Pero si Jose Arimatea, businessman yan, mayaman po siya, mga kaibigan. At inilibing nila yung bangkay ni Jesus kasama ni Nicodemo. Yun po yung katotohanan dyan. Kaya palpak itong ni Kaburnok, akala mo patawa-tawa pa sila, dalawa pa sila. Hindi nila napansin, mga kaibigan, yung binabasa nila. Kasi hindi naman talaga yan nagbabasa kung ano lang yung talagang point na talata na binabasa nila. Hindi talaga binabasa ang Biblia yan Puro history yan, mga kaibigan. Sila yung nagtitiwala sa mga pahayag ng mga tao. Bawal sa Biblia po yun, mga kaibigan. Yung magtiwala ka ng pahayag ng tao. Kasi doon sa Jeremias ay mahigpit na pinagbawal ng Diyos na huwag kang magtiwala sa tao. Saan ka magtitiwala? Sa Panginoon, mga kaibigan. Dahil yun po ang nasa Biblia. No? So, kung makahusga itong si Kaburnok, mga kaibigan, ay wagas. Kung makahusga, wagas. Pero nakikita kung saan siya naguhusga, doon siya naman hinuhusgahan. Dahil ang kanyang kawalan ng pagkaunawa sa Biblia ay naipapakita sa pamamagitan ng kanyang
pagtawa-tawa na wala na